Bago po yan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Huwebes. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay tungkol po sa isang sakim na aso. Isang araw, mayroon pong isang aso na gutom na gutom. Kung saan-saan na siya humanap ng makakain hanggang sa wakas ay may nahanap siyang isang buto. Kinagat ng aso ang buto at nagmamadali ng umuwi sa kanyang bahay. Habang tumatawid ang aso sa ilog, ay may nakita siyang isa pang aso na may kagat-kagat ding buto. Naisip nung aso na gusto niya rin yung butong ito o butong iyon. Kaya naman ang ginawa niya, binitiwan niya yung kagat-kagat niyang buto. Nang tatangkain niyang puntahan yung isa pang aso na may kagat-kagat ding buto, ay mabilis itong tumakbo palayo sa kanya at hindi na niya nahabol. Tinangka namang balikan ng aso yung buto na binitawan niya. Pero, tuluyan na itong lumubog sa ilog at hindi na niya nakita pa. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito, mga kanyusik? Simple lamang po yung ating kwento ngayong araw, pero napakalaki po ng aral na ating mapupulot. Ano po ito? Yung wag po tayong maging gahaman. Ayan. If we always envy what others have, we will end up losing what we already have, just like the greedy dog. Kung palagi nating tinitingnan ang meron ng iba at naiinggit tayo, maaaring hindi natin mapansin ang mga biyayang nasa ating mga kamay na. Sa buhay, talagang nariyan na mangangarap tayo, no? Maghahangad tayo ng higit sa kung anong meron tayo. Wala namang pong masama doon, no? Yung mag-set ka ng goal sa buhay, yung magsikap ka para maabot mo yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong mabili para sa sarili mo at para sa pamilya mo, o di kaya gumanda ang estado ng pamumuhay mo ngayon. Ang masama po ay yung inaabot mo ang mga pangarap mo sa hindi magandang paraan. O kung ipinipilit mong abutin ang gusto mo kahit beyond na sa capacity mo, to the point na may matatapakan ka ng ibang tao. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang po nasusukat sa kung gaano kataas ang narating natin, kundi kung paano natin ito narating. Yung paraan kung paano natin ito narating. May integridad, paggalang at malasakit sa ating kapwa. Kapag nagtagumpay tayo ng may malinis na puso at walang nasasaktan, mas masarap at mas makabuluhan ang bawat tagumpay na ating natatamo. Minsan po kasi sa labis na pagkainggit sa achievement ng iba, may mga tao na nagiging desperado. Na iniisip nila, dapat ako rin. Dapat sila rin mayroon noon. Dapat sila rin ganoon na ang estado ng pamumuhay. Kahit na hindi naman nila talaga kaya pa. Walang masamang mangarap, pero mahalaga pa rin ang pagkakaroon po ng contentment, no? Ang pagpapahalaga at pasasalamat sa kung ano ang nasa atin o kung ano ang meron tayo ngayon. Ang ating pong verse of the day ay Proverbs chapter 14 verse 30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Sa kwento po natin ngayong araw, malinaw na ipinakita kung paano nagdulot ng kapahamakan ang inggit at kasakiman sa aso. Mayroon na siyang nakuwang buto, ngunit dahil nakita niya yung isa pang aso na may kagat-kagat ding buto na sa tingin niya ay parang mas maganda o parang mas masarap siguro yung kagat-kagat na buto ng isa pang aso, binitiwan niya yung hawak niyang biyaya at tuloy, nawala ito.
Ang mensahe pong naisiparating sa atin ng Bible verse natin ngayong araw ay kapag mapayapa at kontento ang ating puso, ay nagdudulot po ito ng kasiyahan at sigla sa ating buhay. Ngunit kung paiiralin po natin ng inggit at kasakiman, unti-unti nitong sinisira ang ating kalooban at nagdadala po sa atin ng lungkot at maging pagsisisi. Sa ating pang-araw-araw na buhay, matuto po tayong pahalagahan at ipagpasalamat ang kung anong meron tayo. Huwag po nating hayaang kainin tayo ng inggit sapagkat mas mahalaga ang kapayapaan ng puso kaysa sa anumang bagay. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Huwebes.